Good morning, grade 2. So, kindly get your Bigkis ng Lahi 2 and open your book on page 74. So, our lesson for today is all about wastong gawain at pagkilos sa panahon ng kalamidad. So, as we all know, that anumang uri ng kalamidad ay maaaring mangyari nang di natin inaasahan, right? So, here are some mga wastong gawain at pagkilos sa panahon ng kalamidad. Ano yung gagawin natin? There are some tips. Okay, let's go to paghahandang pagkaligtasan sa bagyo. If there's typhoon. So, bago dumating ang bagyo or before the typhoon, so you need to pag-usapan ng mga planong emergency at planong paglikas kung kinakailangan. So, alamin yung mga planong emergency, mga babala o warnings, mga rota ng paglikas, at lokasyon ng mga ito. Number 2, you need to be vigilant or maging mapagbantay sa mga nangyayari. So, laging makinig at sumubaybay ng radyo o sa telebisyon tungkol sa pinakabagong ulat na panahon. So, you watch TV, news about the typhoon, and also you listen to the radio. 3. Ihanda ang radyo, flashlight at ekstrang baterya. So, you prepare flashlight, radio, at mga batteries. Next, maghanda ng pang-emergency na pagkain hindi agad nasisira. So, you prepare food, yung hindi agad nasisira. Like for example, biscuits, mga lalagyan ng tubig, first aid kit o gamot, at yung mga sardinas, yung mga dilata. 5. Punuin ang lalagyan ng tubig. So, you need to put water on the bottles or mga lalagyan. Next is iwasan ang mababang lugar, mga baybay na tapang lugar na maaaring magkaroon ng daloy. So, you evacuate. If you are staying in near in the shore, so you better evacuate para maiwasan yung storm surge or daluyong na tinatawag natin. This one. Para maiwasan ang daluyong or storm surge. Let's go to paghahandang pagkaligtasan sa bagyo habang bumabagyo. If there's typhoon na yun, na naibagyo. First, manatili sa loob ng bahay. So, you stay at home. You watch TV or you listen to the radio about the news of the typhoon to know the warnings. Kung daraan ang mata ng bagyo sa inyong komunidad, the word mata is you are the center. Diyan tatama yung bagyo. Diyan maglalandfall yung tinatawag na bagyo. Magkaroon ng paghina ng hangin at maganda ng panahon ng ilang minute hanggang kalahating oras. So, you need to stay at home gihapon. And you find some place na ligtas kayo. Tandaan na ang malakas na hangin ay biglang babalik mula sa kabilang direksyon, maaari ito ay mas mapanganib. Number 3, kung kinakailangang lumikas, tiyaking nakapatay ang kuryente ng bahay, nakasara ang tangke ng gas, at nakasusi ang pinto. So, kung mag-evacuate ka, so you need to off or turn off those electric appliances sa inyong bahay. This one. Mga nakasarang tangke ng gas, yung mga gasol, at you need to lock your house. Dapat nakalock siya. Number 4. Okay, we're done. Let's go to pagkatapos naman ng bagyo. Ano yung gagawin natin pagkatapos after the typhoon? Iwasan ang paglakad o pagligo sa baha. Huwag tangkaing tumawid sa maagos na sapa.
So you avoid walking in the street or maligo sa baha. Take a bath in a flood. And wag also, do not cross in the river na umaagos na sapa. Do not cross. Might be na um, may tendency pa na may mangyayari pa. May mangyayari sa'yo if you do that one. Let's go to iwasan ang mababang lugar, mga pangpang ng ilog, sapa, baybayin, dalisdit at paanan ng mga bundok at burol. So, ang malakas na pag-ulan ay maaaring lumikha ng mga pagguho ng lupa, bato at putik. So, might be na if you go there, there's a tendency na pwedeng mag-landslide. Number 3. Huwag bubuksan o gagamitin ang mga binahang dekuryenteng kasangkapan hanggat ito natutuyo at nasusuri na isang marunong eksperto. So, do not touch any appliances na hindi pa ito nasusuri. It might be na it can cause ground. Kasi lumulutang sila nababasa sila sa ulan. So, dapat isinusuri pa ito ng mga technician. So, do not hold, might be na it can cause na makuryente ka. Let's go to paghahandang pagkaligtasan sa daluyong. If there's storm surge, ano yung gagawin natin? So, bago maganap ang daluyong, before, alamin kung ang komunidad na kinabibilangan ay mapanganib sa daluyong. So, you need to know that if your place is a safe ba siya to have storm surge? Or safe ba siya na walang storm surge na mangyayari? Number 2, tukuyin ang mga paraan upang gawing ligtas ang inyong tahanan at mga ari-arian. So, you need to plan ano yung gagawin mo to save your home and to save your things, your appliances. Alamin ang pinakaligtas na lugar sa inyong tahanan. So, you find a place na safe kayo sa inyong house. Magkasundo sa daraanan ng paglikas kung kinakailangan. Dapat alamin mo kung saan kayo tatawid if there's storm surge. So, you plan ahead of time. Let's go to habang may daluyong. If there's storm surge, ano yung gagawin mo? Laging makinig at sumumaybay sa radyo o telebisyon para sa pinakahuling balita, payo o mga babala tungkol sa daluyong. That's very important. You need to be updated kung ano na yung nangyayari. So you need to watch TV or you listen to the radio. Kapag inabusuhan ang mga opisyal ng magayan yung pamilya na lumikas, so you need to evacuate na walang pag-alinlangan. So lumikas kagad. If one of the officials in your barangay evacuated, you need to evacuate na. So wag kayong mag-doubt. You need to evacuate. Lumikas kaagad, immediately. So 3, iwasan ang matubig na lugar. Kapag ang tubig na umaagos sa dinaraanan ay maabot na sa binti ang ilalim, huwag nang tumuloy. Bumalik at humanap ng ibang daraanan. So, if you see na mataas na yung tubig, huwag kang tumuloy sa dinaraanan mo. You find another way na pwede mong daraanan. Naintindihan? Okay, let's go to pagkatapos ng daluyong. Ano yung gagawin natin? So, bumalik lamang sa sariling tahanan kapag naideklara na ng mga kinauukulan na ligtas nang bumalik sa inyong lugar. So, wag ka agad babalik if there's no signal. So, you need declaration na pwede nang bumalik sa bahay. Naintindihan? Next.
Siguraduhin malinis at ligtas ang mga pagkain at inuming tubig na gagamitin. So, make sure that your food and your drinks or your water is safe. Huwag gamitin yung tubig na maaring narumihan ng daluyong. So, you need to be sensitive at this time. Let's go to paghahandang pagkaligtasan sa baha. Kung may flood, ano yung gagawin? Before flood, so you need to, gaano kadalas binabaha ang inyong lugar. So you need to know na the details about your places. If binabahaan ba ito or hindi. So you need to know that one. 3. And number 2, alamin at unawain ang mga babala sa inyong komunidad. Siguraduhin alam din ito ng bawat membro ng inyong pamilya. So you need to know the warnings. That's very important. Sumubaybay sa mga pinakahuling ulat tungkol sa panahon. So, be updated on the news. Number 4, ihanda ang mga pangunahing kakailanganin sa paglikas. So, you need to prepare all the things that you need to brought or need to bring. Like clothes, kumot or beddings, pagkain, food, tubig na maiinom, medicine, phosphor or matches, candles, flashlight, radyong di baterya, radio na battery yung gamit, banig, at iba pa. So, maiging nakabalot ang mga ito sa plastic. So, you need to put it in a plastic. Number 5, itago o ilagay sa plastic ang mga halagang dokumento at papeles. If you have very important documents, so you need to put that in a plastic. I-wrap niyo sa plastic yung mga important documents. 6, siguraduhin magkakasama ang lahat ng miyembro ng pamilya at ihanda ang bawat isa sa anumang mangyayari. So, dapat magkasama kayo ng inyong pamilya. At you'll be prepared on the happenings or the incident that will happen. Okay, let's go to number 7. Ilipat na ang mga alagang hayop sa mataas na lugar. So, if you have mga alagang animals, so you need to put that on the high places. Dapat ililikas niyo yung mga animals niyo. For 8, bago lumikas, patayin muna ang kuryente at kandadong mabuti ang bahay. As what I've said, you need to turn off all your appliances and you need to lock your house. Dapat i-lock talaga. Okay, let's go to paghahandang pagkaligtasan sa baha habang may baha or there's a flood. Ano yung gagawin mo? First, maging mapagbantay sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. So, you need to be vigilant tungkol sa pagtaas ng baha. Kasi, pag hindi mo parang ka lang, hindi ka kalma or parang wala lang sa'yo, hindi mo na alam na mataas na pala yung baha. So, you need to be vigilant. 2, iwasan ang mga lugar na mapanganib sa biglaang pagbaha. So, you stay away those dangerous na mga places. Like, rivers, lakes. So, there's the tendency na doon manggagaling at sasambak sa'yo. Diba? Let's go to iwasang lumangoy o mamangka sa bumabahang ilog. So, do not stay on the rivers. Do not swim or mamangka or having a boat ride in the river. So, maging mapagbantay sa mga kalsada at tulay na lubog na sa baha. Let's go to pagkatapos ng baha. Ano yung gagawin? Bumalik lamang, so you need to go back to your home if there's a declaration na pwede nang bumalik. Number 2, gumamit ng flashlight
kapag muling papasukin ang binahang bahay. If you want to go to your house, so you use flashlight. Huwag kalimutan yung flashlight. Number 3, maging alerto sa mga bagay na maaaring pagsimulan ng sunog. So, dapat yung mga appliances na nababasa, so dapat you need to be alert on those things para maiwasan yung sunog na mangyayari. For example, mga plangka sa bahay, nababasa na, so you be vigilant or dapat susuriin mo talaga ng maigi. Number 4, tiyaking malinis at hindi narumihan ng tubig ba ang mga pagkain at inumin. So, you make sure that those food and mga water ay hindi talaga narurumihan ng tubig ba. So, if narurumihan, huwag inumin agad. So, you need to boil it or dapat humanap ng ibang maiinuman. 5, iulat sa mga kinaukulan ang mga nasisirang pasilidad gaya ng poste at kawad ng kuryente, tubo ng tubig at iba pa. If merong mga nasisirang mga post, ng mga electric post, mga tubo ng tubig, so you need to go to the high authority. Dapat ipag-alam mo. Okay, let's go to paghahandang pangkaligtasan sa lindol. If there is an earthquake, ano yung gagawin? Habang lumilindol. So, kung nasa loob ng bahay o gusali, if there is an earthquake, you need to be calm. Dapat kalma lang. Don't panic. That's very important. 2, gawin ang duck cover and hold. You know that one? Duck cover and hold. So, magtago sa ilalim ng matibay na mesa and gawin yung duck cover and hold. So, dapat you are in the under the table and you do duck cover and hold. To protect from any debris na ma-fall. Number 3, lumayo sa mga bintana na nababasag, cabinet at ibang mabibigat na bagay. So, you stay away from those mga nababasag na mga bagay. Kapag huminto ng pagyanig, sumunod sa sasabihin ng nakakatanda. If there's adult na kasama nyo, so you need to follow them. Kung ano yung gagawin. After na nag-earthquake. Kung ikaw ay nasa loob na isang matibay, maayos na gusali o bahay, manatili na lamang sa loob nito. If you stay in the hard na mga gusali or house, so you stay there na lang. So, do not go outside yet. Dumapa sa ilalim ng matibay na mesa, tumawak dito, protektahan ng mga kamay ang ulo. So, you need to go under the table and you need to protect your head. So, do duck cover and hold. That's very important. Kung maaari ay buksan ng madalian ang pinto para makalabas. If there's chances na pwedeng lumabas, so dapat buksan yung door kaagad. Let's go to paghahandang pagkaligtasan sa lindol habang lumilindol. Kung nasa labas ka, ano yung gagawin mo? So, ingatan ang ulo sa mga bumagsak na mga bagay. So, you need also to apply duck cover and hold. Next, huwag tatabi o sasandal sa pader o ilalim ng bubong na madaling gumuho. So, do not stay in the walls at those mga madadali lang gumuho na mga bagay. Agad lumipat sa isang ligtas na lugar, gaya ng malawak na bukid o patag na walang mga gusal. So, you need to go to the places na plain lang. Wala kang makikita kahit anong bagay na nandun. Malayo ka sa poste, malayo ka sa mga kahoy at mga buildings, so you need to stay there. Lumayo sa mga punong kahoy, poste ng kuryente at mabibigat na istruktura as what I've said. Dapat nasa plain ka lang na wala talagang mga bagay na makikita mo.
Umalis mula sa nalapit na bangin o mataas na umbok ng lupa na maring maging sanhi ng pagguho. You stay away sa mga caves, yung mga bangin, tsaka yung mga malapit sa bundok. Baka there's a tendency na mag-landslide. Kung malapit ka sa dalampasigan or you are near in the seashore, lalo na kung may kalakasan, so you need to evacuate to avoid tsunami. Huminto at lumabas kung nakasakay ka sa sasakyan. If you are riding in a vehicle, so you stop and you go outside. Dapat mugawas ka. So, pagkatapos ng lindol, ano yung gagawin? Maging handa sa aftershocks. So, may tinatawag na aftershocks. So, ano yung tinatawag na aftershocks? So, yun yung mga pagyanig na mararanasan mo after a real earthquake. It's a real earthquake man. After yung malakas na earthquake, ito yung aftershocks na tinatawag. Mga paghina na siya, pero mararanasan mo to a minute, an hour. Okay, so that's aftershocks. Let's go to, huwag gumamit ng elevator, huwag pumasok sa mga nasirang gusali, do not use cellphone kung hindi ito lubhang kailangan. So, do not use elevator, huwag. You stay away from the buildings and do not use telephones. Siyasatin yung mga saliri at mga kasabay kung may nasaktan. So, you check yourself and your mga kasama mo sa bahay if there's someone nga nasaktan. Ang mga sirang linya o kuryente o linya ng tubig. So, you check those mga connection sa kuryente at connection sa tubig. Kung may nabutas na malalagyan ng toxic chemical, so you need to check those things na maaaring masunog. So, you check. Next is palaging sumubabay sa pinakabagong paraan ng paghadlang sa mga magaganap sa pamamagitan ng radyong di baterya. So, dapat you need to be updated on the happenings or the news about the earthquake. Let's go to pangahandang pagkaligtasan sa tsunami. If there's tsunami happen. So, ang malakas na lindol sa ilalim ng dagat o malapit sa dagat isang babala ng tinatawag na tsunami. So, umiwas ka sa mga baybayin. So, you evacuate. If you stay in the seashore, so you better evacuate. Hawa. Number 2, likas na sinyalis ng tsunami ang biglang pagbabaw ng tubig sa dalampasigan at ng kakaibang pagtaas at pagbaha ng mga alon. If there's makikita na yung tubig is parang nag-low siya, tapos biglang mag-high. So, that's the sinyalis na merong tsunami. So, you better evacuate. Lisanin agad. That's what I've said. You evacuate yung place na ang kinaroroonan mo. So, you go to the high places. Let's go to mga panghahandang pangkaligtasan sa pagguho ng lupa. Alamin ang mga bahagi na inyong komunidad na may panganib sa pagguho ng lupa. So, you better know saang part ng, o saan lokasyon ng inyong lugar na merong mga landslide na nangyayari para malalaman mo. So, that's bago ang pagguho. Number 2, alamin ang mga senyales na magkakaroon ng pagguho ng lupa o bato o putik. So, dapat alam mo yung mga senyales, signals kung meron na nangyayaring landslide. Mga pagbago sa kapaligiran o tanawin. There's changes. Magiging mahirap na pagbukas ng pinto ng bahay na dumikit ito sa unang pagkakataon. If yung door mo is mahina na, if kanang imo siyang abrihan is lisod kay abrihan, naka sa sulod, imo siyang abrihan to go outside,
pero lisod siya nimo abrihan. So there's the tendency na dumikit na yung mga unang landslide na nangyayari. Unti-unting paglawak o palaki ng mga bitak sa lupa o sa konkretong kalsada. Meron ng mga bitak broken na mga land, tsaka kalsada nangyayari. So, that's a signal na merong mga landslide na nangyayari. Mga nakahilig na bako, dingding, mga poste, mga puno sa paggalaw ng mga ito. So, meron ng mga hindi straight na mga post, mga bahay. So, parang magigiba na sila, mamafo-fall na. So, that's a signal na there's landslide. Mahinang hanggang sa pagpalakas ng ugong o dagundong na kamansin-pansin habang papalapit ang pag-uho. May naririnig ka na there's something happen. So that's signal na merong pagguho ng lupa ang nangyayari. So let's go to habang may pagguho, ano yung gagawin mo? If there's landslide. So you need to always be vigilant, and then you need to be updated. Dapat alamin mo yung mga pinakabagong lokal na balita o babala or warnings. Dapat malalaman mo yung mga warnings. So, makinig sa mga kakaibang ugong o tunog sa paligid tulad ng malakas na dagundong. So, you better listen. Dapat keen ka sa pakikinig na there's something happen na. Naririnig mo yung ingay, dagundong ng lupa, malakas. Tunog sa paligid. Kung ano yung nangyayari. Kapag malapit sa sapa o hilog, tingnan ang pag-iiba ng kulay ng tubig tulad ng pagkukulay putik nito o biglang paghina ng agos ng tubig. So, if you are near in the river, so dapat bantayan mo yung color ng tubig ng river. If parang muddy na siya, so na merong signal na there's landslide na nangyayari. Or, paghina. Yung flow niya is mahinang-mahina na, slow. So, let's go to, kung imposible na napaglikas, ibagtuktok ang katawan na parang bola at tutahan ng ulo. So, if kanang walay chance na pwede ma-evacuate ka, so you better do your, parang bola yung katawan mo, then you protect your head, as always. So, let's go to pagkatapos ng pagguho. After landslide, ano yung gagawin? Malaking at sumubaybay sa mga lokal na estasyon ng radyo. So, you need to know also if meron pa bang landslide na nangyayari, dapat malalaman mo para ma-aware ka. Iwasan ang mga lugar na may nangyaring mga pagguho. So, you stay away those places na merong landslide. Maging mapagbantay sa maaring mangyari, mga pagkatapos ng pagguho. So, pagkatapos ng pagguho, there's the tendency na magpa-flood. Kasi galing yun sa bukid. Yung mga tubig na galing sa bukid is bababa sa lupa. So, there's a tendency na merong pagbaha o flood na mangyayari. Let's go to if there is pagputok ng bulkan. If the volcano erupt, ano yung gagawin natin? Makinig at sumunod sa babalang ibibigay ng PhilVox. So, yung PhilVox is, siya yung nagsusuri or nagsustudy na nagbabalita kung merong bulkan na pumutok. Yung PhilVox. Lumika sa isang ligtas na lugar kung kinakailan. If you want to evacuate, so you better evacuate. Dapat humanap ng safe na places para sa iyo o sa inyong pamilya. Bumalik lamang sa buktirahan kung ligtas na sa panganib ang paligid. If there's declaration na pwede na mo balik sa bahay, so you need to go back. If wala, you stay on the evacuation center. Let's go to paghahandang pagkaligtasan kung may sunog. Tumawag agad sa himpilan ng bumbero. So, you call sa bumbero. Tiyakin na may number ka ng telepono.
You have cellphone number or telephone number para madaling maagapan yung sunog. Maging mahinahon, be calm. Kapag inabot ng apoy ang damit, tumigil. Humiga at igulong ang katawan sa sahig. If meron ng fire sa inyong damit, so you better crawl. You crawl in the floor. Kapag nakalabas na sa nasusunog na bahay, huwag nang bumalik pa sa loob pang iligtas ang iba pang kagamitan. Of course, if nasa outside ka na, nakaligtas ka na sa sunog, so do not go back to get your things. Just leave it. You're safe na, so huwag ka nang bumalik. May ilang paalala upang maiwasan ng sunog. There's warnings to avoid fire. Huwag paglaruan ng mga bagay na maring pagmula ng sunog. So, do not play those things na that cause fire. Like, for example, matches, lighter, candles, yung mga gas, at iba pa. So, do not play. Tiyaking nakasara ang kalandigas kung hindi ginagamit. If hindi na ginagamit yung kalandigas, so you close it. Dapat naka-close. Kapag hindi ginagamit, tanggalin ang cordon ng mga kagamitang dekuryente. If hindi ginagamit yung mga dekuryente, so you better plug it. I-off mo, i-plug. Huwag ilapit ang mga sinding ilawan o kandila sa mga bagay na madaling masusunog. So, if magsisindi ka ng kandila, do stay away that one in yung mga madadaling masusunog like cloth, paper. So, dapat huwag mo siyang ilapit. Not too near on those things. Laging maghanda ng tubig sa mga drum at timba. So, you prepare water in the drum or yung mga timba or pail. Let's go to pag-aangkop ng tirahan at kasuotan sa uri ng panahon. Ano yung mga kasuotan means damit or clothes during different season or different nga climate, yung weather, yung mararanasan natin. If mainit ang panahon, so you better wear maluluwang at maninipis na damit. So, dapat yung mga loose na mga clothes at mga maninipis. Like this. So, dapat hindi masyadong nasikip sa'yo. Kasi, mainit yung panahon. Let's go to malamig ang panahon. So, makapal na kasuotan yung mga thick nga mga clothes like jacket, sweater, or sweatshirt. So, you better use boots if rainy season. Jackets, mga sweatshirt, sweater if rainy season. Ano yaman yung tinatawag na bahay na gawa sa bato? So, ito yung bahay na makikita mo sa Batanes. Are you familiar with the place Batanes? So, ito yung kanilang bahay. Ito ay gawa sa bato at may maliliit na bintana. It's made of stones and there's small window. Mababa rin ito dahil madalas ang nadinadaan ng bagyo ang lalawigan. So, ano lang siya mababa because Batanes is parang madali lang siyang daraanan ng typhoon. Mga taong nakatira malapit sa mga baybayin also ay nagtayo rin ng mga bahay na mababa. So, yung mga malapit sa mga seashore, they also build houses na mga mababa, like bahay na gawa sa bato. At yung mga malapit naman sa mga places na parating nababahaan or there's flood sa kanilang lugar, they build houses na mga matataas. Yung mga palapag, merong rooftop, kasi there's the tendency na doon na sila magstay habang yung there's a flood na darating. Naintindihan nyo? So now, nalalaman natin yung mga gawain at mga wastong gawain kung ano yung gagawin natin if there's calamity. So now, grade 2.
Thank you for your attention, and answer page 92 and 93 letter A at letter B at pahina 93 and 94 letter C. So that's all for today. Thank you for watching. Bye-bye.